Alam mo, ngayon lang ako may pagkakataon na ikwento to sa inyo, yung reaction ko. So, here it is. So, I'm here to talk about yung last week, that one whole week na magkikita na rin si Ramon sa si Tanggol. At tapos na booking pa yung pagkatao ni David, yung panloloko niya. Of course, nauna doon yung pagka-booking ni David. And then he had some Vera Max kay Atty. Vera, who is always sounding horny sa mga speech niya. Come on. Come on. She's not even trying to hide it. Yung karakter ni Atty. Vera, napaka-horny niya. Yung parang boses niya, David, ganun pala yan. Di ba? Yeah. She's like a seductress. Di ba? Tapos nag-Vera Max si Vera sa si David dun sa tinutuluyan ni Vera. Yeah. So, David has knocked out more women in this series than Elijah Canlas's character. Akala nyo si Catherine sa si Camille lang yung natira ni David. Hindi. Meron dati yung nag-celebrate siya sa nung nakuha niya yung pera ng mga Pakundo. Pera ni Pakundo, pera ng mga kabalyero, nag-celebrate siya kasama yung mga babae. Si David nasa jacuzzi, di ba? Yan, ni-knock up ni David yun. Yun, si Vera nasama. Ano ba yung ano yung side story nun? Kasi maraming utang daw si Vera, tapos si David yung makakabayad. Or something, yeah. Pero pinayuhan ni Vera si David na yun, alam na niya yung tunay na pagkatao. Binigay pa nga ni David yung debit card niya kay Vera eh. Yun. Na magtago dun sa condo. Dun siya sa condo nila. And then, ito si David, matalinong bata, imbes na magtago, naghanap ng pasugalan. Gusto niya kasi palaguin yung pera niya para magkapag-abroad sila ni Rigor. Tapos, alam naman natin yung malas si David, no? High roller daw siya, pero alam naman natin, lagi siyang talo sa sugal. Hindi siya tulad ni Tanggol na magaling sa sugal. Hayop. Kung maglaro ng sugal si Tanggol, di siya papagalitan ni Ramon. Kasi si Tanggol, ang galing sumugal yan eh. Well, anyway, yeah, that's yan yung yun yung setup nung para malalaman ni Tanggol na namimeke ng identity itong si David. Ginagamit yung kanyang pagkatao. Okay? I think matagal ng setup to. I think matagal ko nang inisip to na may punto sa storya na susugal si David sa pasugalan ni Tanggol. So, matagal na kasi nung nagsusugal pa si David sa iba't ibang sugalan, tapos si Tanggol nagtayo ng sarili pasugalan, alam ko na parang na-feel ko siniset up ni Coco Martin to eh. Okay? At ito na nga yung payoff nung pasugalan ni Tanggol. So, si David talo, so sasanla naman niya yung lupa. Yung lupa na isasanla niya, nakapangalan sa Jesus Nazareno Montenegro. So, nakilala ni David si Divina, pinakita ni Divina yung tito ng lupa kay Tanggol dun sa kanyang kwarto sa manager's room. Would you like to review these notes? Diba? And nakita, Jesus Nazareno Montenegro. Pangalan daw niya pero naka-apelyidong Montenegro. So, he wants to see sino yung tao na yun. At nakita doon sa CCTV, nahinan niya napansin sa CCTV, andun si David. And ayun, ginaslight na naman ni Divina si Tanggol. Ninanakaw niya ang pagkatao mo. Hindi ko alam ng end goal ni Divina eh. Talaga mabait ba siya? Or what? I don't know kung may ulterior motive si Divina, but ang bait-bait niya kay Tanggol. Like, anong gawin ni Divina anong gawin ni Tanggol? Hangang-hanga itong si Divina eh. Enabler siya eh. Enabler siya ni Tanggol eh. Parang echo chamber. Yun yung dating eh. Echo chamber siya ni Tanggol. Okay? So, si Tanggol, syempre, dinaan na naman sa galit. Inaway si David.
At si David nagsumbong kay tatay, kay Rigor. Alam ni David, alam ni Tanggol na pupunta si David kay Rigor, hinabol niya. Ngayon, alam na ni Ramon na nanloloko si David at walang response kay Marites. Wala. Uwian na. Finish na. Diba? So, anong nangyari? Dahil nagkatagpo-tagpo sila, nilusob yung San Dimas. Yung tinutuluyan nila yung ng pamilya Dimagi ba? Nung dumating si David, kasama niya si Rigor kasi nagsumbong. Nakita tuloy ni Marites. Pinagpapalo ni Marites si David. At ako akala niya maniniwala lang si Rigor basta-basta. Nako! Yan. Si Rigor, ang tigas ng ulo niya sa anak niya na alam mo yung bias na pag may narinig na masamang balita tungkol sa anak niya, pinipilit niya na fake news. Okay? So, yeah, di siya naniwala na nanloloko si David kay sa mga Montenegro. Yung sinabi ni Marites. Pero at the moment na sinabi ni David na kabit daw ni Marites itong si Ramon Montenegro, agad naman sinugod ni Rigor. Di ba? Agad pinaniwala ni Rigor yun. Yun, sabi gulo, dumating si Ramon, kinuha ni Rigor yung baril na dala-dala ni David, nagka-shoot out. Tapos, lumabas sila, sabay pasok si Tanggol. So, yeah, I think we're nasa bandang, nasa bandang Miyerkules na tayo. Miyerkules na yun last week. Yung nagkakabarilan. Naabutan ni Ramon si David, kaso hindi niya napatay si David. The second Thursday. And then Friday, sagupaan, Ramon, Tanggol. Nakita ni Tanggol si Ramon sa shootout. Di pa niya alam na tunay niyang tatay si Ramon. And then they started fighting each other. Parang daytime version ng Tanggol versus Rigor. Na naman Tanggol versus Ramon. Well, just in time, bago magpatay yung dalawa, bago gawing Rigor si Ramon, ni Tanggol, dumating si Marites para awatin yung dalawa. At yun, nagkabistuhan na, nalaman na ang tunay na tatay ni Tanggol ay itong si Ramon, tunay na anak ni Ramon ay itong si Tanggol. Dumating naman yung mag-amang loko, si Rigor saka si David, pinagbabaril, si Tanggol saka si Ramon, and then nagkaroon ng binato ni Tanggol ng kaldero itong si Rigor. Rigor, binugbog siya earlier that day, tapos galing pa siyang ospital. I don't know how he managed to fend off Tanggol that very quick. Yung parang galing mo na sa bugbog, tapos na-overpower mo sa Tanggol. Di ko alam paano na-overpower, kasi based dun sa laban ni Tanggol sa ni Rigor, ay ni Ramon, laban ni Tanggol sa ni Ramon, lamang si Tanggol so dapat hindi siya sugatan si Ramon yung bugbog dun so di ko alam, I'm not sure what happened, paano naging mahina si Tanggol laban kay Rigor when Tanggol overpowered Rigor in their last fight. Yun. And then Ramon proceed to knock out David, breaking his neck, I think. I don't know, di pa siya patay hindi nila papatayin si David kasi the moment na patay na si David, wala na silang ratings. Alam mo ba, tumabot na 1 million yung viewership ng Batang Quiapo? Ang daming gusto makita mamatay si David. Okay? Marami. At maganda yung pag-market dito, ang daming kumagat na mamamatay si David. Hindi nila papatayin si David hanggat i-decide ni Coco Martin na tapusin ang Batang Quiapo. Okay? Alam ko, gagatasan pa rin ni Coco Martin si Makoy kasi galing na kontrabida si Makoy para dun sa ratings. Unless na yung mga bagong kalaban ng Tanggol, yung mga Guerrero, magagaling rin na kontrabida. Wala, gagatasan talaga ni Coco Martin yung karakter ni David. It is what it is. So, yeah, nagkabarilan. Nabaril si Ramon, binaril ni Tanggol si Rigor sa balikat. Pinatakas ni Marites itong yung mag-ama. At galit na galit itong si Rigor. Then we see the preview and this week, pinarkulong ni Rigor si Marites dahil pinatakas niya yung mag-amang Tanggol saka Ramon. Di pa rin niniwala si Rigor na may kinang identity, na ginancho rin siya ng anak niya kasi
Alam ni Rigor, nagtatrabaho ng Maracay yung anak niya eh. Hindi nag-ano eh. Pas ni-reveal ni Marites na nagpapanggap lang pala, doon pala nakukuha yung pera. Diba? Wala. So, where is this all ending? Ang feel ko, matagal na tinitis ni Coco Martin na yung tunay na pagkatao daw ni Tingding, yung sino daw tatay ni Marites siguro. I think ito yung mag-i-involve sa pagpapalaya kay Marites. Okay, malalaman natin sino yung tatay ni Marites siguro. Kasi feel ko si Marites sa si Tinding, hindi talaga sila mag-ina. Yung ano, I think implied no simula na hindi sila magkadugo or something. Implied na either pinagsamantalahan si Tinding nung bata siya, nung dalaga siya, at ganoon din yung nangyari kay Marites. At di ba yung pinalaglag yung ano bata, or inampun niya si Marites sa isang mayamang pamilya siguro. Pero that's baka si Celia Rodriguez yung nanay ni si Braguda. Yung nanay ni Marites siguro ito na yung nanay. Ayan. I still tingin ko hindi na hinala ko kasi noon mamamatay si Ramon once na malaman niyan anak niya si Tanggol. Pero parang hindi kasi nung pinanood ko yung episode ng Batang Quiapo kanina, tumawag na si Ramon ng mga tauhan na sunduin sila dito sa building na to. As pinakita ng preview, di ba, yung mga polis sumusugod na doon sa building. Liligtas sila doon, naubusan ng bala si Tanggol, doon na darating sila Don Julio. Saka yung kamukha ni Carlos Agassi, ata, yung bodyguard, yung pamalit kay Bullet na top rank bodyguard. And sila ililigtas kina Ramon na Tanggol. So Tanggol will become the new Montenegro or something. Pero ayun. Anong kapalaran ni David? Ewan ko. Yeah, 1 million views. It's crazy na umabot ng ganito yung Batang Quiapo. Ito talaga yung yung storytelling ni Coco Martin, long-term storytelling, di ba? Yun talagang ang problema lang naman sa Batang Quiapo, maraming ads eh. Kung ipalabas to sa Netflix, tulad dun sa Incognito, seamless yung yung palabas, walang ads. May enjoy ka pa lalo. Okay, di ba? Alam ko meron na siyang English title Gangs of Manila. Ayun. Pero wala 1 million views. Hindi kaya ng AEW yun.